Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Nia, 27 years old at isa sa mga long-time listeners po ninyo. Napasulat ako para hingin ang opinyon ninyo sa isang pangyayari sa buhay ko kamakailan lang. Ganito po kasi, may tita po ako na saksakan ng yabang at sa kamalas-malasan sa kabilang kalye lang nakatira. Kung hindi ko nakikita ang pagmumuka, nakikita ko ang mga post sa social media. Lahat ng binibili, lalo na at mamahalin, kailangan ipagyabang. Lahat ng kinakain, pinagmamalaki. Nakakainis ng kausap kasi lagi siya lang ang magaling. Ang mas nakakainis, kasabay ng pagyayabang niya ang panlalait sa amin. Kunwari, may bago siyang phone. Ang linyahan niya ganito. Ang ganda talaga ng phone ko kahit mahal. Ikaw ba, Nia? Kailan mo ba papalitan yung telepono mo? Nagagamit pa ba yan? Or, ang ganda ng bago kong blouse oh. Hindi to bagay sa'yo kasi mataba ka. Eh dahil mas matanda sa akin, hinahayaan ko na lang sa mga trip niya. Hindi ko na lang pinapansin. Hanggang recently, nakabili ko ng sarili kong sasakyan. Pinag-ipunan ko talaga yon para hindi na ako nahihirapang mag-commute. Nang malaman ng tita ko, biglang pumunta sa amin. Hinihiram yung sasakyan ko na bagong-bago. Ipapakita daw lang niya sa mga amiga niya. For the very first time, sumagot ako. Sinabi ko na ginagamit ko yung sasakyan araw-araw sa trabaho kaya hindi ko mapapahiram. Ang daming sinabi ni tita. Kesyo madamat daw ako, nagkasasakyan lang, yumabang na, hindi na daw ako ma-reach. At simula noon, hindi na niya ako pinapansin. Ang nakakatawa, ang saya ko dahil hindi na niya ako pinapansin. Nicole and Diego, tama po ba na tinanggihan ko ang tita ko? O sablay ba yun? Ano pong pananaw niyo dito? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nia. Ang sarap Ayan. purutin ng nail cutter ng tita. Correct! Sa singit. Para pinong-pino tapos masakit. At hindi kayo makakalimutan sa pagkakurot na yan, 'di ba? Alam mo, hindi lang naman mga couples sa mga mag-asawang nagdi-divorce. Pwede pong mag-divorce ng kamag-anak. Pwede pong mag-divorce ng kamag-anak na toxic. Alam mo, sasabihin ko sana, kampi sana ako kay tita kung hindi lang dun sa part na may kasamang pagmamayabang tsaka pangungot siya eh. Kasi yung people posting about yung nag-reflex ng correct. Pinaghirapan naman nila. Correct, about what they have, whatever it is. Pagkain man yan, restaurant na napuntahan, resort na napuntahan, gamit na nabili. Palagay ko ang problema yung taong tumitingin eh. Yes. Kasi yung nagpo-post, nagpo-post. Pamaaring ang dahilan is to flex because oo nga naman afford na nila or oo nga naman nakapunta siya talaga sa ganitong klaseng lugar, 'di ba? Pero ang problema dun sa tumitingin. Nayayabangan ka, naiinis ka, nagagalit ka, ganon. Nagpo-post lang naman siya. Correct. At feed niya naman yun. Di ba? Sa kanya namang social media account yun. At totoo namang nandun siya sa mga lugar na yun. Totoo namang natikman niya yung pagkain na yan. At totoo namang nabili niya yung mga bagay na yun or nahahawakan niya. O ano ngayon? Di ba? Ang problema kasi sa atin, porque may nakikita tayo nagfe-flex ng, kunyari anak niya na may award, o kaya anong iniisip kagad natin, pagmamayabang. Hindi po na nagmamayabang
hindi lahat nagyayabang. Yung Tama. iba is, they just really want to post it, that's their content, and it's the ways of the world. Correct. Double standard kasi tayo kung minsan, di ba? Naiinis ka sa kamag-anak mo na nagfe-flex. Yan. Na pumunta. Pero, pag meron kang nakitang idol mo na artista, Correct. At tuwan-tuwa ka. Anong Tama. pinagkaiba nun? parehas lang naman. Diba? Naiinis ka kapag yung kaibigan mo nagfe-flex, kamag-anak Oo. mo nagfe-flex, diba? Mhm. Pero yung artistang yun, hindi ka naiinis. Oo, tuwan-tuwa ka. Diba? Nagko-comment ka pa nga eh. Correct. Kasi may kasamang inggit. Yan ang Diba? problema natin. Yun yung problema. Oo. Kaya lang, yun yung sana yung sasabihin ko. Mhm. Okay lang yan. Hayaan mo Oo. si tita. Gusto niya Oo. naman i-post eh, diba? Oo. Kaso, Kaya lang ayan. si tita. may kasamang pagkukutsa. Oo. Dapat nung sinabihan ka ng alam mo, ang ganda nitong blouse ko. Hindi to pwede sa'yo kasi mataba ka. Oo. Dapat ang sinabi mo, alam mo, at least ako, pag wala akong makain, bilang mataba, papayat lang ako. Eh ikaw, pangit ka pag wala kang Hangir ka makain. na. Wala ka na, pangit! Diba? Pangit! Sarap. Hindi, sasabihin ko pa nga sana na yung tita mo nagpapapansin lang sa'yo. Yan. So kaya ginagawa niya itong isang bagay na gusto mo i-acknowledge mo siya. Correct. Pero nga dahil nga medyo na-cross na yung Oo. line Dun nung nagkakotse ka. Doon na yung may mali talaga. Oo. So, sabi mo, masaya ka na hindi ka niya pinapansin, di okay. Ako para sa akin, hindi naman po porke kamag-anak, kailangan Oho. mo sila, chummy chums o close mo silang Oo. lahat. Sana, ideally, Oo. di ba? Kasi kamag-anak, Oo. magkakadugo. Pero kung halimbawa naman, mas nagbibigay ito ng sakit ng ulo o toxic na siya, laso na siya sa Yan. buhay mo, Correct. bakit mo hahayaan na magstay? Lason Tama. nga tas Oo. nandiyan ka pa rin sa Oh, sitwasyon. don't get us wrong pareho kami ni Nicole na talagang family advocate kami. Oo naman. Kaya mahirap kami imbitahin kasi Oo. pag inimbita kami, basic, kasama yung buong pamilya. Totoo yan. Kasama yung buong pamilya Oo. namin, di ba? Pero kung eto naman hindi na nakakatulong, actually kung titingnan nga natin biblically speaking, ang turo dyan is you have to de-associate dun sa mga tao na Yan. nagkukunwaring sinasabing kapatid mo o pero gumagawa ng hindi maganda at magkakasala ka dahil sa kanila. Correct. So, Oo. ilayo mo yung sarili mo. Tama. Which is good. Tingin ko walang problema dun sa Oo, ginawa mo. wala namang masama 'di ba? Hindi wala namang Oo. benefit na kung sasabihin ko walang benefit na nandiyan siya sa buhay mo, Oo. 'di ba? So ibig sabihin yung nawala siya at hindi kanya pinapansin, wala din namang major effect sa iyo. Oh, at saka totoo naman nung hindi mo pinahiram, ginagamit mo naman talaga. Oo, correct. Hindi ka naman talaga nagdadamot. Oo. 'Di ba? Talagang sadyang ginagamit mo. Tsaka yung totoo, gagamitin niya lang pala sa pagmamayagabang. Ganun talaga Oo. siya. Minsan kasi yung mga taong nagyayabang, katulad ng ganyan si tita, maaaring nila yan parang defense mechanism. Yes, oo. Kasi talagang medyo insecure sila sa Oo, yun, buhay. totoo. O di naman kaya, meron talaga silang mga pinagdaanan na hirap in the past. Ganyan. So, Ayan. ito na yung time na parang healing their inner child. May Correct. may Ayan. mga ganyang mga Aha. dadaanan So, intindihin na lang din natin. At totoo naman ang sinabi mo, Nia, matanda na. Pagka medyo matanda na, hayaan mo na lang, medyo intindihin na lang din natin, lawakan na lang natin ng Oo. pasensya. O, hayaan mo na, doon na siya. Kahit medyo nainis siya sa'yo. Ngayon, Oo. kung si tita ay gusto mag-reconnect, siguro ang mahalagang ma-establish mo kay tita is the fact na, kung magre-reconnect po tayo, sana hindi na po toxic ha. Oo. 'Di ba? Maging malinaw na sa kanya Tama. na gusto mo maging kayo, tita at pamangkin na Yan. closey-closey. Hindi yung tuwing nakikita mo siya, nasistress ka, nayayamot Correct. ka. Oo. Tsaka importante din dito, na ipag-pray mo rin din yung tita mo na sana this Yes. experience will humble her down. Di ba? Na wag naman yung siguro ang hindi lang maganda na yung feeling mo, mirisin niya. Ayan. Bahala sa dyan. Pangit din yun so dapat ipag-pray mo rin din na sana itong experience na to, yun yung mag-humble dun sa tita mo. Na magturo sa kanya na Oo. ayan, kapag ganyan na ganito yung ugali ko, mawawala na ako ng mga pamangkin. Oo, diba? na ma-realize niya yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Diba? Na balang araw, malay natin, baka lumapit uli. Gaya ng sabi ni Nicole na lumapit Mag-reconnect, uli. diba? Mag-reconnect at humingi ng sorry sa'yo. Wala namang Oo. wala namang imposible sa mundong ito. Tama. Yung mga dating magkakagalit over time. Correct. Ako naniniwala talaga ako that time heals all wounds Na eventually hindi na siya ganun kasakit. Oho. Eventually hindi na masyadong nakakainis. So
maghihilom din ng sugat. O kasi So, diba? over time din, yung akala natin wala tayong kasalanan, pag medyo lumayo na tayo, Yes. parang nare-realize, ay oo nga, mali Totoo. yung ginawa ko. Totoo yun. Pero at the moment, Oo, hindi feeling mo mo talaga. maiisip. Oo. Defensive ka eh. Oo. Parang iniisip mo kagad, ay hindi, siya yung mali. Oo. Siya yung di nag-iisip. Siya yung Oo. di Oo. 'di ba, makarelate dito sa usapan. Yung pride talaga, yun talaga yung pinakaugat sa lahat eh. Kaya nga eh. Ako yung tita, pamangkin lang siya. Oh, Bakit ako diba? hindi nagsorry? Matanda ako. Oo. Mas matanda ako sa Yan, kanya, tama, 'di ba? oo. Minsan ako narinig ko na rin yan sa mga matatanda eh. Aba, mas matanda ako sa iyo ha. Oo, yan. Makinig ka. Oo. Totoo naman, makikinig talaga tayo sa mas matanda. Pero hindi naman po porke mas matanda na po tayo. Eh ibig sabihin po, alam na po natin ang lahat. Yes. Oo. Kailangan din pong natututo tayo at nakikinig din po tayo sa mga mas bata sa atin, 'di ba? That's the only way that we get to learn. Yan. Oo, Oo. lalo. Kaya Nia, pray for your tita and pray for yourself na rin din. Na may forgiveness na din in your heart eventually. Yan, oo. Di mo na rin Kasi hindi rin maganda na masaya ka dahil... dahil naiinis ka dahil hindi ka na niya pinapansin. Oo, parang you wish them ng hindi maganda, parang ganun. Pero feeling ko, Jegs, kaya siya sumulat, affected siya kasi siguro mahal niya rin naman si Yeah, tita. of course. Family is family pa rin eh. Oo, Kahit diba? anong gagawin mo Kasi Kaya bothered ka eh. Kaya ka bothered. Oo. Totoo naman eh. And usually, ako naniniwala ako na we are bothered kapag ka ang nakakagalit natin ay yung mga taong mahal natin. Pero di ba, alimbawa, hindi ko naman yan masyadong ka-close. Minsan lang kami magkita niyan. Wala naman akong pake kung hindi na kami mag-usap ulit eh. Kaya lang ito kasi tita mo pa rin. Saka Kaya across the street. across the street, nakikita mo, di ba? Parang ayaw mo din naman na pag may sakit siya, na hindi mo siya papansinin kasi magkagalit kayo, di ba? Gusto mo pa rin naghahatiran kayo ng ulam. May mga talagang sadyang lang talaga. May mga kanya-kanya talaga tayong ugali Di ba na nakakainis? At titingnan mo din yung sarili mo niya. Ano ba yung ugali mo rin na nakakainis? Yan, oo. Meron din eh. This is a humbling experience for both eh. Sa kanila. Kumbaga at least makita nyo yung POV na pag nag-zoom out ka, ay oo nga, parang medyo may diferensya din sa akin. Oo. 'Di ba? Tingnan mo, nayabangan ako kaagad sa lahat ng mga sinabi. At saka alam mo minsan, kung kampihan ko lang ng kaunti si tita, minsan nasa paraan o tono ng pananalita eh. Maaari kasing nung pagkasabi niya na hindi to bagay sa'yo kasi mataba ka, could also mean totoo. concern eh. Oo. 'Di ba? Hindi mo to pwedeng suotin kasi talagang hindi siya kasya sa'yo. May mga tao kasing taklesa. Taklesa lang talaga. 'Di ba? Oo. Yung sasabihin lang talaga nila yung nararamdaman nila kahit hindi nila naiisip na ang pwedeng maging epekto nito. Natutunan ko yan sa nanay ko eh. Kasi dati parang nag-e-effort ako talaga na medyo magpataba nung sobrang payatot days ko. Tapos nung sinabihan ako ng mataba, masama yung loob ko. Tapos ang sabi sa akin ng mama ko, minsan may mga ibang tao, pag sinabi nilang mataba ka, hindi naman in a bad way. Oo, totoo. Minsan, ang taba mo ngayon Parang okay yung katawan mo ngayon. Okay yung katawan mo ngayon, parang kumpara may sa dati. laman-laman ka, parang ganon. Mga ganon. Hindi lang kasi minsan nasusundan ng mas bagay sa'yo yan. Ang binulalas lang talaga is ang taba mo ngayon. Tapos may kasama pa, yan taba mo ngayon. Di ba? Totoo. Sa pili mo pinagtatawanan ka. Pero correct, kasi nakangiti. Pero Yung natutuwa sila dahil bagay sa'yo. Correct, kasi noon naman kasi talaga patpatin ka, tapos ang taba mo ngayon, and ang ataba mo ngayon is also factual. Tapos Fact din siya eh. ang taba mo ngayon. Diba? Minsan, parang pili ko nasa tono talaga eh. Meron talagang napapahamak din talaga tayo minsan sa mga bagay na sinasabi natin out of concern. Pero sa totoo lang, ikakapahamak natin. Ewan ko, halimbawa, ganyan. Concern ka lang naman na Wag ito yung klase ng damit na piliin mo kasi mataba ka, hindi bagay sa'yo. Hindi to bagay sa'yo. Kumbaga siya concerned lang naman na puputok yung mga butones dito, di ba? Pag ikaw ang gumamit, baka she doesn't mean any harm, di ba? Ewan ko lang. Ang problema kasi doon sa hindi yung tao na nagsasabi ng ganun, hindi niya naman gusto na i-harm yung tao, pero ang problema kasi doon yung nagre-receive kasi mababa ang tingin niya sa sarili niya. Pwede rin ganun. Kasi kung ang yung perspective mo sa sarili mo na
maintindihan mo yun eh. Oo Ayaw na. nga, hindi pala bagay Hindi sa naman akin. talaga Di ba may yung mga bagay. friend ka na medyo pag sinabihan mo, wala lang sila kasi confident sila sa sarili nila eh. Yung mga medyo hindi lang confident sa mga sarili, yun yung medyo nakakaramdam ng aray. Correct. Oo. Oo. Meron akong mga ganyan, halimbawa dati, kaya ako nakaramdam ng aray nung minsang bumibili ko ng makeup. Tapos ang sabi sa akin ng sales lady, hindi to bagay noong time na na hindi pa ako nagpapagluta. Ang sabi niya talaga sa akin, hindi to bagay sa iyo kasi hindi ka kaputian. Eh di syempre ako, nainis talaga ako. Palibas, ang insecurity ko noon, talagang parang gusto ko kasi talagang pumuti eh. So ang insecurity ko talaga noon, nanggaling dun sa hindi ako kaputian, kaya nagalit ako. Pero kung ngayon tinitingnan ko, of course, ang gusto niyang ibenta sa akin ay yung shade na Yung babagay bagay sa sa'yo. akin. Oo. Yun naman, I think, kung iintindihin ko talaga kung anong gusto niyang sabihin, wag yan kasi masyadong maputi yan. Oo. Para yan sa mga mapuputi talaga, Correct. 'di ba? So, yun talaga yung sabi niya sa akin, hindi to bagay sa iyo kasi hindi ka kaputian. Ayan. Ang sa akin, dahil insecure ang palaka ako, parang, ganon. O, teka ka lang pag pumuti ako, ha? Babalikan kita, di ba? Pero sa totoo lang, yung sales lady doesn't mean any harm. Ayun. Trinain siguro sila na kapag ka nakakita ka ng medyo morena, ganitong klaseng shade ang i-offer mo sa kanya. Kasi ang makeup naman, like for example, yung mga sa mukha is, ang purpose na is to blend your skin eh. Oo. Hindi yung iba sa balat mo. Kasi correct. Kailangan, halatang Parang nakapunda clown ka, ka no? Ang puti-puti ng mukha mo, tas yung leeg mo ang jitim-jitim. So, kailangan mag-blend talaga. Tama. Oh, ganon. Ay nako, ang oras natin mga kabisyo! Ganap ng 1:39, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Anong oras yung bed mo? Ganon. Di ko yun makakalimutan talaga, Jegs eh. Yung sabi niya. After, same lang din. Oo. Sabi niya, di to bagay sa'yo, hindi ka kaputian. Eh di wow. Balikan namin kayo ah. Ayan. Sino nga bang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone! Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin pang laro sa kahit anong game na kaya ring i-cash out. May dalawang event araw-araw, kaya G ka na? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Kaya G na sa Tong Its, Tara Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG20242564. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ayun. Oo, balikan natin. Parang ito yung sinasabi ko kanina. Yung parang nangyari, di ba ang sinabi mo na ngayon naiintindihan mo na. Parang ito yung sinasabi ko, over time, maiintindihan mo kung bakit sinabi sa'yo ng tao. Di ba? Kaya time heals all wounds. Kaya maski yung mga nakagalit ko dati, na over time, na-realize ko, parang itinuro ko din sa kanila lahat yung sisi. Pero meron din naman akong inambag doon. Parang kaya sila naging gano'n. Ayan, oo.
Tapos kaya mas magaan na yung pagpapatawad. Oo. Oo. Doon yung sinasabi nating maturity kicks in. Yan, ganyan. So, dadating din yung panahon ni Oo. Nia at ni Tita, yung kanilang sana si Tita mag-mature din at si Nia, this is your training yan sa maturity. Ayan. O siya. siya, salamat sa Bye. pagtutok. Bye-bye. Metro's #1